Ongoing po ngayon ang ika-4 na pagdinig ng House Justice Committee kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang tatalakayin sa pagdinig ang naging banta umano ng bise laban sa Pangulo, First Lady at sa dating House Speaker. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa updates. Samantala, naaktuhan ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang bahay sa Quezon City. Ang suspect, dating kasintahan pala ng mismong anak na may-ari ng bahay. Balitang hatid ni James Agustin. Rumisponde ang mga pulis sa isang bahay sa Barangay Kaligayahan, Quezon City matapos makatanggap ng report na may nagnanakaw umano sa loob. Inabutan ng mga pulis ang isang lalaki sa kwarto. Agad siyang inaresto. Base sa imbestigasyon, walang tao sa bahay na mangyari ang insidente dahil nagbabakasyon sa ibang bansa ang may-ari. Kamag-anak po ba may-ari ng bahay na to? Hindi po. Natsyempohan lang daw na umuwi ang isa sa mga anak na may-ari ng bahay, kaya nadiskubre ang pagnanakaw. Ang suspect dumaan daw sa bubong para makapasok sa bahay. Tinanggal niya isa-isa yung yung bubong po. Tapos through sa bubong, sa kisame, bumaba po siya. Doon nagsimula na siyang maghalungkat ng mga gamit. Kung isang victim natin na galing ng Laguna, gusto lang niya mag-ocular inspection kasi alam nga niya na walang tao yung bahay ng parents niya. Na-discover niya, may tao doon sa loob ng bahay. Kaya po tumawag agad sila ng pulis. Nabawi sa sospek ang mga ninakaw na alahas na nagkakalaga ng 60,000 pesos at iba pang gamit kabilang na ang isang lagari. Ayon sa pulisya, dating kasintahan ng sospek ang isa sa mga anak na may-ari ng bahay. Na-establish namin na kaya din niya alam na may pwedeng nakawin kasi nakapasok na siya dati doon sa bahay. Nagsisisi ang 29 anyos sa sospek na aminado sa nagawang krimen. Kailangan daw niya ng pera, pambayad sa utang dahil sa sugal. Ang dami po kasi nanggigipit sa akin. Ang dami din pong utang. At mga anak na din po kasi yung aking partner na kinakasama ngayon. Ako po ay humihingi ng sobra-sobrang patawad po. Ako po ay nagsisisi, aminado po ako lahat sa aking nagawa. Sinampahan na ang sospek ng reklamong robbery. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Bumuna ang Special Investigation Team ng Quezon City Police District para tutukan ang hulikam na pamamaril sa isang sasakyan sa Timog Avenue, Quezon City kahapon. Namatay kalaunan ang dalawang sakay ng sasakyan. Tumakas agad ang gunman at kasama niyang rider. Ayon sa Quezon City Police District, i-review nila ang mga kuha ng CCTV. Kukunin nila ang pahayag ng mga saksi para makatulong sa investigasyon. Inaalam na rin ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo sa krimen. Ongoing ngayon yung backtracking at forward-tracking follow-up operation. May mga nadamay po ng mga bystander or may mga tinamaan ng ligaw na bala. Dahil sa sobrang init, nangangamatay na po ang alagang hito sa ilang fish pond sa Davao City. Ayon sa isang fish pond owner sa barangay Los Amigos, pumalya na sila sa pagpapalit ng tubig dahil sa kulang na supply. Mabilis tuloy na mapollute ang tubig sa fish pond. Nag-aalinlangan din silang na gumamit ng water pump dahil daw sa dagdag gastos. Nag-abiso na ang Office of Civil Defense Region 11 sa mga lokal na pamahalaan na tulungan ang mga magsasaka at mangingisda. Sa Antipas, Cotabato naman, nagrarasyon na ng tubig sa ilang barangay. Araw-araw nag-iikot ang mga water tanker. Mahaba ang pila ng mga residenteng gustong makaigib ng tubig. Inulan naman ng malakas ang ilang panig ng Mindanao, tulad sa Kidapawan, Cotabato na nakaranas ng pagulan kahapon ng hapon. Sinamantala ito ng ilang residente para mag-ipon ng tubig. Madaling araw naman kahapon nang bumuhos ang malakas na ulan sa UP Maguindanao del Norte. Tumagal ito ng halos 1 oras. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may chance na muling ulan pa rin ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy rain sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, mainit na easterlies pa rin ang nakaapekto sa bansa. Dala niya ng mataas na temperatura at panandaliang ulan sa ilang lugar. Posibleng pumalo sa danger level na 43 degrees Celsius ang damang init sa Cavite City, 42 degrees Celsius sa Tuguegarao, Cagayan at sa 6 pang lugar. Posible namang umabot sa extreme caution level na 41 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan at 15 iba pang lugar.
40 degrees Celsius naman ang inaasang mararamdaman sa Lawag at Batac, Ilocos Norte at siyam na iba pang lugar. Dito sa Metro Manila, posibleng umakyat sa 39 degrees Celsius ang heat index, partikular sa Pasay. Isa sa ilalim sa tax audit si Vice President Sara Duterte, Mr. niyang si Atty. Mans Carpio at kanilang mga negosyo. Nakitaan daw ng Bureau of Internal Revenue ng probable cause para isalang sa formal audit investigation ng mag-asawa. Naglabas na ang BIR ng Letter of Authority para masuri ng mga kawani nila ang books of accounts at iba pang accounting records ng dalawa. Layo nitong makolekta ang tamang buwis mula sa bise, second gentleman, pati sa siyam na negosyong konektado sa kanila. Kabilang daw sa mga pinagbatayan ng BIR ang testimonya ng Office of the Ombudsman tungkol sa SALN ng bise, pati ang mga ibinunyag ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment proceedings sa House Justice Committee. Wala pang pahayag kaugnay nito sina Vice President Duterte at Carpio. Inilikas ang ilang taga-barangay 168 sa Deparo, Caloocan matapos magkaroon ng gas leak ang isang ice plant doon. May ulat on the spot si Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Connie, ilang residente ang isinugod sa ospital habang ilang pamilya rin ang inilikas matapos may tumagas na amonya mula sa isang planta ng yelo sa barangay 168 Deparo, Caloocan City. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP Caloocan, 2 individual ang dinala ng kanilang tauhan sa ospital habang 8 naman ang isinugod sa Tala Hospital ng rescue team ng barangay matapos mahirapang huminga. Sinabi naman ni Barangay Chairwoman Crisanta del Rosario na 70 individual ang nananatili ngayon sa 2 evacuation center. Kailangan naman matiyak na wala ng amoy ng amonya bago pabalikin sa kanilang mga tahanan. Sa inisyal na investigasyon, pasado alas 4 ng madaling araw, nang maamoy ng mga residente ang masangsang na amoy mula sa ice plant. Agad namang rumisponde ang BFP at Barangay Rescue Team at pinalika sa mga residente. Isinara nila ang bulb ng tangke na pinaniniwala ang pinagmulan ng tagas. Sa ngayon, patuloy naman na sinisikap ng mga tauhan ng BFP na mawala ang masangsang na amoy gamit ang mga mechanic ventilator. Sinusubukan pang makunan ng pahayag ng may-ari ng planta. Connie? Maraming salamat, Alan Gatus. Patay ang isang lalaki matapos makaengkwentro ang pulisya sa Pasay kagabi. Ang lalaki tinugis matapos daw magpaputok ng baril. Balitang hatid ni Bam Alegre. Nauwi sa madugong engkwentro ang isang police operation sa Barangay 62 sa Pasay kagabi. Dead on arrival sa ospital ang lalaki na nakabarila ng pulisya. Tinamaan siya sa kanang dibdib. Dinala natin ito sa ospital, kaya lang po, dead on arrival na po siya. Noong 2023, involved na ito sa shooting incident. Kaya lang po, naayos po niya yon. Tapos, hold upan dito sa area ng Cavite. At kalalabas lang po niya sa kulungan ngayon, 3 months ago. Nangyari ang engkwentro kasunod ng follow-up operation ng pulisya laban sa lalaking nakabaril daw ng isang pulis. Kahapon nang i-report sa pulisya ang pagpapaputok ng baril o indiscriminate firing ng lalaki sa Barangay 61. Nang sitahin siya, namaril daw ulit ang lalaki at tinamaan sa kaliwang balikat ng isang pulis. Isinugod sa Pasay City General Hospital ang pulis at maayos na ang kondisyon. Nakatakas ang lalaki matapos ang insidente pero kalaunay natunto ng pulisya. Doon na nangyari ang engkwentro. Ayon sa Pasay Police, dumepensa lang sila kaya nabaril ang lalaki. Ayon sa aming pag-iimbestiga, lasing po siya. At nakantsawan po ng kanyang mga kaibigan at nagpaputok po doon sa barangay. Ayun po yung aming i-check bukas para makita po kung lisensyado yung kanyang baril. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspect at naabisuhan na rin ang kanyang mga kaanak. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ang mga nasabing lugar, posible ang biglaang pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa mga susunod na oras hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Miyerkules latest mga mare at pare, selected ang GMA Pictures and GMA Public Affairs animated documentary film na 58 sa Annecy International Animation Film Festival 2026 sa France. Ang naturang film festival itinuturing na world's most prestigious animation festival.
Ayon sa organizers, pasok ang 58 sa Conrad Champ Feature Films category. Ang 58 ay isang documentary animation film na tumatalakay sa isa sa mga naging biktima ng Maguindanao Massacre noong 2009. Idinirect ito ni award-winning filmmaker Carl Joseph Papa at pinangunahan ni Glyza De Castro kasama sina Micoy Morales, Marco Massa, Zyran de la Cruz at Biboy Ramirez. Ito rin ang huling obra ng namayapang aktor na si Ricky Davao.